4 na minuto na lamang po at mag-aalas 2 na ng hapon. Pag-usapan naman natin ang mga topic na trending po ngayon. Online, ididiscuss sa atin yan ng ating Digital Insight Analyst na si Jovic Raimundo. Kapatid na Jovic, anong may ikikwento mo sa amin ngayon? Salamat, Andre. Yes, ito po ang ating social listening dashboard para masagot po ang katanungan na iyan, no? Ang mga trending topic o mga pinag-uusapan ngayon sa online. Kami po sa Bilang Pilipino ay nakipag-partner sa isa sa mga leading social listening platform sa mundo, ang Meltwater, para maihandog ang tinatawag nating dashboard po na ito. So tingnan po natin yung mga numero. Pag ako po ay nagbabanggit ng mga numero, sasabihin ko lang po na paalala, lahat po ito ay galing sa ating public online sources. Wala po dito galing sa mga messenger apps. Ito lang po ay bilangan ng kung gaano kadalas pag-usapan ang ating mga kandidato bilang senador. Makita po natin yan sa volume of posts or volume of mentions. Ito po ay kung gaano sila kadalas banggitin. So sabihin na lang po nating number of mentions. Ang engagements po, halos 270,000 na, nagkaroon actually ng 100% growth kumpara sa kahapon. Ang engagements sa ating mga netizens, alam niyo po ito ang suma total ng reactions, likes, and comments. So madalas natin ito ginagawa. So, pag tingnan po natin ang mga emerging key phrases o mga salitang madalas gamitin at mabilis kumalat, ang pinakamalaki po dito sa word cloud chart ay ang salita na vote. So, alam po natin dahil ngayong araw, simula kanina pang umaga, nagdagsaan na po ang ating mga kababayan pumunta sa mga precinct para bumoto ng kanilang mga senador at saka mga iba pang local government candidates. Pagtingnan po natin yung mga platforms or post over time or kung saan po naganap yung mga mentions po na ito, pagtingnan po natin ngayong araw, bawat oras, kayo na medyo madaling araw, nauuna pa ang Facebook, ang ating kulay blue. Pero ngayon, na nagdagsaan ng mga tao, lumalabos na po ang balita sa X o ang dati po nating tinatawag na Twitter, ang kulay black po sa ating chart. Kita po natin hanggang 1 p.m., ganyan po yan. Lipat po tayo dito naman para makita natin ang key election topics. Ito po yung mga mahalagang paksa o mga isyong pambansa na nasa diskurso na ngayon ng online media. Of course, nandito po sa ating bubble chart, makita natin yung salitang corruption, ang kulay pink. Malaki po yung size ng bilog. Pwede po natin i-full screen para makita. At nakita po natin napakalayo na niya sa mga ibang topic. Pero mahalaga pong balikan. Nung nakaraang linggo, nag-dashboard din po kami ni Edson. Ang mga ibang matunog din po na issue ay ang public safety and security, pati na rin ang economic security o ekonomiya para sa ating mga kababayan. Madalas po mabanggit ang salitang corruption. Dahil ngayong araw po na to, madalas nababanggit sa online media ang mga salitang vote buying, vote selling o illegal na pagbili at pagbenta ng mga boto. Medyo talamak. Kaya meron po mga report sa online media ngayon. Siyempre, ang diskurso dapat po iwasan. Sinasabi po ng COMELEC na maging listo at iwasan ang vote buying, maging alerto at huwag po itong tangkang gawin. Pag makita rin po natin kung kailan bumugso yung ganyan na usapin, nandito na po yung corruption, yung kulay pink natin na line. Siyempre, medyo tumaas na yan, banda 6 a.m., siya pa rin ang pinakamadalas na babanggit. Nahahaluan na rin po siya ng ilang topic, pero still, hanggat ngayong alauna, ang topic ng vote buying at yung mga ilang kaakibat sa korupsyon ang pinaka-pinag-uusapan ngayon sa online media. Balik tayo sa inyo, Andre. Jovic, ako gusto ko lang malaman kanina kasi binabanggit mo, bilang andyan ka pa rin naman, no, na corruption pa rin encompassing mostly, of course, vote buying. Pero pagbabasehan naman natin yung mga report na natatanggap natin on the ground, isa sa pinakamadalas na nababanggit, lalo na ng mga reporter natin, yung problema sa makina. Nagre-reflect na rin ba dyan? Opo. Kanina, pagpakita po natin itong word cloud dito sa vote. Actually, marami pong mga salita. Pag binuksan po natin ang vote ayon sa Meltwater, ang mga sinasabi po nila nagiging problema sa mga ating election machine, yung mga paper jam. Minsan, hindi po nababasa ng mga ayos yung mga resibo, hindi po napapasok ng mga ayos yung mga papel. Siyempre po, pagtapos na bumoto ang ating mga kababayan, medyo dismayado sila sa nangyari. Yun na yung mga sinasabi nila sa ating mga nag-uulat, sa mga iba't iba nating lalawigan ngayon. No? Pakikita rin po natin dito sa word cloud
pag tinignan po natin mga viewers, alam po natin, syempre, nung nakaraang linggo at buwan, ang isa sa mga pinaka-pinag-uusapan po talaga, ang magkabila ang panig ng alyansa PDP laban ang administrasyong President Bongbong Marcos at mga kaalyado ni VP Sara. Pero paalala lang din po, since ito ay social listening, ito po ay data na hindi po nagpapakita ng voter support or preference. Hindi po naman to voter survey, tanging pagbilang lang po to. Wala po tayong kinukundina, inaakusa, ini-endorso at lalo na pong pinupuna. Kumbaga, limitado yan sa datos na nakakalat natin online sa digital Mentions platforms. nga lang ito Oo, hindi siya, kumbaga, opinion. Yes. Mention lang Yes. talaga. Jovic, kumusta? May mentions din ba ng mga karahasan? Kasi lalo na sa Kanina, mga meron kababayan tayong mga natin naging problema sa Abra, pati na rin Oo. sa Maguindanao. Nakita ko na rin po yung ulat na yun kanina. Titingnan din po natin mamaya, and since hourly ang ating update kung lalabas dito sa ating word cloud, no? Pero meron na rin mga iba siguro kapag merong mga salita na patungkol sa alitan. Titingnan natin kung lalabas. Salamat. Alam mo, Ho, Yeah. ang gusto ko lang i-point out kanina doon sa platforms, makikita natin, if we can just go up a bit, yan, makikita natin dyan yung pagkapal nung bilang ng paggamit, lalo na doon sa X. Ano. Does that speak volumes, Jovic, doon sa henerasyon din ng mga botante? Lalo na ngayon, pinakamarami pa rin pala talaga sa X, lalo na pagdating na mabilisan na pagpasok ng impormasyon. Yes, Jess. Alam nyo, base sa mga ibang study, ang Facebook, ang sinasabi nga nilang paboritong social media platform ng mga Pilipino. Totoo po yun. Matagal gumamit, madalas gumamit, marami nagre-register. Pero sa mga ganitong tipo na pambansang pangyayari katulad ng eleksyon, mabilis kumalat ang X or Twitter dahil dito po pag mabanggit lang mga hashtag, ang ilang mga salita, na repost at na retweet, talagang kumakapal. And nagsimula po yung pagkapal na po na yan kayo ng umaga, kung kailan malamang tayo na po ay bumoboto at pupunta sa ating mga presinto. Pagdating sa ating, sabihin natin nakababatang henerasyon, halo-halo po nandito rin po yung ating mga millennial, of course, hanggang isinasabi rin po ni Sir Edson sa mga ibang report, yung mga ibang age groups. Pati yung media, yung kulay orange, ito po yung mga news media publishers at websites. Even yung pinakasikat na online forum ng ngayon sa mundo, ang Reddit, may naiaambag na rin po. Jovic, mamaya babalikan ka namin ha. Maraming salamat dahil ang dami naming napulot sa'yo. Babalikan po natin si Jovic Raimundo maya-maya.